Habang nag-iimpake sina Hazel at Annie, pinuntahan naman ni Odin ang bangkerong maghahatid sa kanila kinabukasan patungong Mindoro. Mula sa Mindoro ay sasakay naman sila ng barkong biyaheng Batangas. At mula sa Batangas ay sasakay sila ng bus pa Maynila. Pagbalik sa bahay, ay naabutan ni Odin ang anak na inilalagay sa bagang mga barela na inihanda nito sa Maynila palabang. Naisip ni Art ang posibilidad na makaharap at makalaban ang aswang na si Ursula sa sandaling iligtas nito si Hazel. Batid din ni Odin na may baon si Art ng mga silver bullets dahil mabisa yung panlaban sa mga aswang. Magtatakip silim nang dumating si Alaric sa ancestral house upang bisitahin si Hazel. Kaya sinamantala ni Odin ang pagkakataong yun habang abala ang mga kasama. Kinuha niya ang nakatagong bagakay na sadyang inihahanda niya tuwing nagbabakasyon sila sa Sibale. Matapos patuloyin silang dulo nun, ay isinaksak yun ni Odin sa lupa, kasabay ng orasyon o ang pag-aagaw ng liwanag at dilim. Kinuha niya rin sa bodega ang isang baol kung saan nakalagay ang buntot pagi na namana niya pa sa kanyang lolo. Dahil napagod sa maghapong pagtatampisaw sa dagat na sinabayan pa ng sunod-sunod at nakakagulat na mga revelasyon, hinayaan muna ni Odin at Art na makatulog ang mag-ina. Nakatutuwang pagbasta ng mga ito habang magkatabi sa higaan at magkayakap. Napagdesisyonan na mag-ama na kapag sumapit ang alauna at hindi pa bumabalik si Alaric, hindi na nila ito hihintayin pa. Tutal ay nakapag-usap na naman ito at si Hazel. Pagkatapos magkape, ay hindi na rin napigilan ni Odin at Art ang labis na antok. Kapwa sila nakatulog habang nakasubsob ang mga mukha sa lamesa. Halos sabay din silang napabalikwas nang muling umalulong ng malakas si Blackie na noon ay nasa likod ng nakasaradong pintuan. Patakbong tinungo ni Art ang silid dito at kumuha ng barel habang si Odin naman ay tinalasan ng pandinig at pakiramdam. Nang bumalik ang binata, ay kasunod na nito ang kapwa humahangos na sina Annie at Hazel na naalimpungatan din dahil sa malakas na alulong ni Blackie. Mababakas ang pangamba sa mga mata na mag-ina. Hindi kaya nilinlang ka lang ulit ni Alaric, Hazel? Baka ipinadala talaga siya ng ama niya para alamin kung nasaan ka at pagkatapos ay kukunin ka nila. Hindi nakasagot ang dalaga sa naging tanong ni Art. Saglit siyang naguluhan. Ngunit may isang bahagi ng puso niya ang nagsasabi magtiwala lamang siya sa binatang aswang. Baya-baya pa ay unti-unti nang humina ang pag-alulong ni Blackie. Hanggang sa naging normal na tahol na lamang iyon. Nang may biglang sumigaw mula sa labas, ay saka pa lamang napanatag ang loob nilang apat. Mang Odin! Art! Nabosesa nila ang bangkerong maghahatid sa kanila sa Mindoro. Pasensya na, Hazel. Pero hindi na natin mahihintay pa si Alaric. Hindi rin naman tayo nakasisigurong kakampi natin siya. Kailangan na nating umalis bago pa nila tayo maabutan. Barahang tumango si Hazel bilang pagsang-ayon. Ngunit hindi maitatago sa mga mata nito ang lungkot at panghihinayang.
tinulungan ni Odin at Art ang bangkero na ihanda ang sasakyan nilang bangka paalis ng Sibale. Ngunit nang akmang sasampa na si Hazel sa bangka, ay bigla na namang umalulong ng malakas si Blackie. Kasabay ng malakas na pagbulusok pa ibaba ng dalawang malalaking itim na ibon na walang iba kundi sina Rodolfo at Ursula? Bumalatay sa mukha ni Annie ang matinding puot habang nakatingin sa aswang na kumitil sa buhay ni Ruel at naging sanhi ng matagal na pagkakalayo nilang mag-ina. Si Ursula naman ay labis ding nagulat pagkakita sa kanya. Anita? Buhay ka pa pala? Sa pagkakaalala ko ay nakiusap sa akin noon si Alaric na ipaubaya ko na sa kanya ang pagpaslang sa'yo. Sinasabi ko na nga ba? At matagal nang nagtataksil sa ating angkal ang anak mo, Rodolfo. Kung ganun ay, hindi siya karapat-dapat upang pumalit sa'yo bilang pinuno ng ating lahi. Tila nagpanting ang tenga ni Rodolfo dahil sa mga tenuran ni Ursula. Walang ibang dapat sisihin kundi ang anak-anakan mo, Ursula. Naging mahina si Alaric dahil umibig siya sa babaeng yan. At sinamantala naman yun ni Hazel upang paikutin ang aking anak. Hinding-hindi ako makapapayag na isang katulad lang niyang sisira sa aking mga balak. Malakas na napasigaw sina Annie at Art. Anak! Hazel! Nang sa iglap lamang ay hawak na ni Rodolfo si Hazel. Naramdaman ng dalaga ang unti-unti niyang pag-angat sa ere habang mahigpit siyang sakal sa leeg ng ama ni Alaric. Sinadya naman ni Rodolfo na ipakita kay Hazel ang matinding puot na nadarama niya para rito. Ang buong akala niya ay magkakaroon na ng katuparan ang matagal at ilang dekada na nilang paghihintay, ang pagkakaroon ni Alaric ng kabiyak na siyang magiging katuwang nito upang pamunuan ang Dos Hermanas at siyang magiging susi upang magpatuloy ang kanilang lahi. Ngunit hindi niya inaasahang magiging marupok ang kanyang anak. Mas nangibabaw ang pagmamahal nito kay Hazel at natuto itong sumuway sa mga utos niya. Kaya kailangan niyang alisin ang babae sa landas nila dahil magiging mitsa ito ng tuluyang pagkasira ng samahan nilang mag-ama. Hazel! Akmang susugurin ni Art ang pinuno ng mga aswang, ngunit maaga pa itong napigilan ni Odin. Huwag kang padalos-dalos, Artemis. Wala tayong laban sa bagsik ng lakas nila. Pero papatay niya si Hazel, Papa. Hindi na natapos ni Art ang naisabihin dahil labis itong nagulat nang biglang daluhungin ni Ursula si Rodolfo, dahilan upang mabitiwan ito si Hazel. Pagkatapos ay galit na hinarap nito ang kaibigang aswang. Kung ganon, hindi lang pala ulo ni Alaric ang nabilog ng babaeng yan. Pati ikaw, Ursula. Pagsisisihan mong kinalaban mo ako dahil lamang sa walang kwentang mortal na yan! Ang dumadagundong na sigaw ni Rodolfo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi nito matanggap na tatalikuran siya ng anak at matalik na kaibigan dahil lamang sa isang mortal. Sa labis na puot ay mabilis na inatake ni Rodolfo si Ursula. Hindi yun napaghandaan ng huli. Hinawakan ni Rodolfo si Ursula sa leeg at malakas na ibinalibag, sanhi upang tumalsik ito at malakas na bumagsak sa terasa ng ancestral house.
Pagkatapos ay nanlilisik ang mga matang muli nitong binalingan si Hazel, na noon ay inaalalayang makatayo ni na Art at Annie. Walang nagawa ang dalawa nang sa isang iglap ay nakalapit na muli sa kanila ang pinuno ng mga aswanga. Hanggang sa namalay na lamang nila na bihag na nitong muli ang dalaga. Patakbong dinaluhan ni Odin ang anak at asawa na halos magkasabay na bumagsak sa buhangin dahil sa mabilis na pagkuha ni Rodolfo kay Hazel. Tatapusin ko na ang kahangalan ni na Alaric at Ursula. Hindi ko pang hihinayangan ang buhay mo, Hazel. Hindi ikaw ang magpapabagsak sa akin, sa lahi namin at sa Dos Hermanas. At sa sandaling matapos ako sa iyo, isusunod ko naman ang mga kasamahan mo! Balak ni Rodolfo na dukutin ang puso ng dalaga. Ang bagay na yun, ang pinapangarap na makamit ng anak niya. Kaya naman nakaramdam siya ng matinding pagkasabik nang maisip na labis yung ikatutuwa ni Alaric kapag tuluyang napasa kamay nito ang puso ng dalagang iniibig. Hindi na malaya ni Rodolfo ang biglang pagdating ni Alaric. Mabilis na iniharang nito ang katawan kay Hazel at buong pusong sinalo ang galit ng ama. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo na mapagtantong si Alaric at hindi si Hazel ang nasa harapan niya. Bumaon sa dibdib ng binata ang mahaba at matatalas niyang mga kuko at unti-unting tumulo sa balat nito ang itim na likido. Alaric? Ama! Talagang ang hangal ka, Alaric. Ibubuwis mo ang sarili mong buhay para lamang sa babaeng yan! Malakas na umangil at umungol si Rodolfo, sanhi ng labis na puot at pagkabigo. Lalong lumalim ang pagkakabaon ng mga kuko nito sa dibdib ni Alaric. Hindi nito napaghandaan ang biglang pag-atake ng galit na galit ding si Ursula. Sanhi upang unti-unting maalis sa mga kuko ni Rodolfo mula sa pagkakabaon sa dibdib ng anak. Ngunit hindi sapat ang lakas ni Ursula upang mapatumba ang pinuno ng mga aswang. Hindi ako makakapayag na saktan mo ang aking anak, Rodolfo! Sa kanya lamang ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal at pagkalinga. Tinanggap niya ako ng buong puso sa kabila ng katotohanan na isa kong halimaw. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Rodolfo na nauwi sa isang malakas na halakhak. Isang malaking kahangalan. Kailanman ay hindi tayo iibigin ng mga immortal, Ursula. Halimaw ang tingin nila sa atin, mga kampon ng dyablo. Hanggang ngayon ba'y umaasa kang babalik pa sa iyo si Hazel? Kinamumuhian ka niya, Ursula! Hindi lang dahil sa isa kang aswang, kundi dahil ikaw ang pumaslang sa kanyang ama at sumira sa kanilang pamilya! Sumilay ang mapait ng ngiti sa mukha ni Ursula. Batid niyang katotohanan ang lahat ng tinura ni Rodolfo. Ngunit kahit pa kinamumuhian siya ng dalaga, hindi niya pa rin hahayaang paslangin ito ng kanilang pinuno. Marahil ay wala siyang karapatan at mas umiral sa kanya ang kasakiman. Ngunit tunay ang pagmamahal niya para kay Hazel. At kahit hindi siya ang tunay nitong ina, handa niyang protektahan ang dalaga kahit buhay pa niya ang maging kapalit.
Sinamantala naman ni Odin ang pagkakataon habang naglalaban sina Rodolfo at Ursula. Nagpakawala ito ng malalakas at sunod-sunod na putok ng barel na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasabay ng malakas na pag-angil ng pinuno ng mga aswang. At maya-maya pa ay bumagsak sa harapan ni Ursula si Rodolfo. Kasunod ng pagbulwak ng itim na likido mula sa katawan nito, ay may sumingaw doon na usok. Noon napagtanto ni Ursula na pilak ang ginamit na bala ni Odin. Intensyon talaga nitong patayin sila dahil batid ng mga ito kung ano ang kahinaan ng mga aswang. Nakaramdam si Ursula ng matinding galit at mabilis na sinunggaban si Odin. Nakatitiyak siyang babarilin din siya nito, kaya papatayin na niya ang lalaki bago pa siya nito maunahan. Marahas na napalingon si Ursula nang maramdaman na tila may matulis na bagay ang biglang tumama sa kanyang likuran. Nakita niyang nakatayo sa likuran niya si Ali at may hawak na bagakay. Lalong nabalot ng puot si Ursula at sa isang iglap ay nabunot ito ang bagakay na nakatusok sa kanyang likuran. Pagkatapos ay mabilis na sinunggaban nito si Ali. Akmang sasakalin niya ang babae nang biglang magsalita si Hazel. Bitiwan mo ang aking ina, Ursula! Tama na! Hayaan mo na lamang kami makaalis sa lugar na ito. Halos kalahati ng buhay ko kapiling mo ko. Kaya nakikiusap ako sa iyo ngayon. Hayaan mo naman ako makasama ang tunay kong ina. Lumambot bigla ang ekspresyon sa mukha ni Ursula. Buong pagmamahal na tinitigan nito si Hazel. Ang nais ko lang naman ay manatili ka sa piling ko, anak. Kahit hindi na matuloy ang pag-iisang dibdib ninyo ni Alaric. Marahil ay sakim nga ako dahil ipinagkait kita kay Anita. Ngunit masisisi mo ba ako kung napamahal na ako sa'yo? Ikaw lamang ang nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal, Hazel. Maaaring hindi ako ang nagluwal sa'yo. Ngunit sa puso ko, anak kita. At akong iyong ina. Sunod-sunod na iling na may kasabay na pagluha ang naging tugon ni Hazel kay Ursula. Pagkatapos ay tumalikod na ang dalaga upang hindi masaksihan ang katapusan ng kinilala niyang ina. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang sariling mapahagulgol habang naririnig ang mga pagtawag ni Ursula sa pangalan niya. Hazel! 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 Kasabay ng tulog ng sunod-sunod na pagsaksak dito ni Odin ng bagakay na may bendisyon ng orasyon. Hindi na nagtangkang lumaban pa si Ursula kahit meron pa siyang natitirang lakas. Pakiramdam niya ay namatay na rin siya nang talikuran siya ni Hazel. Wala na ring saysayang lahat kung mawawala na ito sa piling niya.
Kaya naman buong pusong tinanggap na lamang ni Ursula ang mapait niyang kamatayan. Bago tuluyang ipikit ni Ursula ang kanyang mga mata na may bahid ng luha, sinambit pa nito sa pautal-utal na salita sa pagitan ng paghihingalo ang pangalang siya ang nagkaloob sa inaangkin niyang anak. Hazel, salamat, anak. At patawad. Natapos na ang mga unos, ang matitinding pagsubok sa buhay nila Hazel, Annie, Art at Odin. Sa wakas, kahit hindi na sila bumalik ng Maynila, malaya na silang makakapamuhay sa isla ng Sibale kasama si Blackie. Hinayaan muna nilang manatili sa ancestral house si Alaric habang nagpapagaling mula sa tinamo nitong sugat sa dibdib. Pagkatapos ay nagpaalam ito sa kanila na babalik na sa Dos Hermanas upang ipagpatuloy ang naiwang tungkulin ng amang si Rodolfo. Nalungkot ang bagong pinuno ng mga aswang sa sinapit ng ama at ni Ursula. Ngunit ipinagpasalamat na lamang din ni Alaric na nagwakas na ang kasamaan at kasakiman ng dalawa. Pinapangako kong hindi ko susundan ang yapak ni Ama. Magiging mabuti akong pinuno at makakaasa kayong wala ng aswang ang muling manggugulo at mananakit sa mga tao lalo na sa mga mamamayan ng islang ito. Maraming salamat, Hazel. Ikaw ang nagdala ng kapayapaan sa Dos Hermanas. Maligaya na ako na naging bahagi ako ng iyong buhay. Napakapalad sa iyo ni Art. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Hazel kay Alaric. Batid ng dalaga noon pa lamang na magiging isang mabuting pinuno ito. Mas marami akong dapat ipagpasalamat sa iyo, Alaric. Napakaraming beses mo nang iniligtas ang aking buhay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahahanap at muling makakasama ang tunay kong ina. Huwag mong kalilimutang palaging bukas ang aming tahanan para sa iyo. Mula sa terasa ay nakamasid sa dalawa si Art. Hindi na siya nanibugho kahit hawak ni Alaric ang mga kamay ni Hazel. Alam niya kasi kung sino ang totoong nagmamay-ari ng puso ng dalaga. At yun ay walang iba, kundi ang binatilyong nakilala nito na naligaw sa kubo sa pusod ng gubat. Napangiti siya na maalala ang una nilang pagkikita. Hinimas niya sa ulo si Blackie, na noon ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Pagkaalis ni Alaric, ay kakausapin niya ang dalaga. Magtatapat na siya kay Hazel dahil hindi na niya kayang pigilan ang nag-uumapaw na pagmamahal para sa dalaga nagtataglay ng mga matang may dalawang kulay. Ang kanyang una at huling pag-ibig. Hindi na malaya ni Art ang pagtabi sa kanya ng kanyang papa at mama Annie. Masuyong inakbayan ni Odin ang asawa. Kapwa sila nakangiti habang nakatanaw kina Alaric at Hazel na seryoso nag-uusap sa may dalampasigan. Tahimik na umusal si Annie ng isang panalangin. Labis siya nagpapasalamat dahil nalampasan na nila ang mga pagsubok. Alam niya kung nasaan man si Ruel, ay masaya na ito. Lalo na
at kasama na niyang muli ang kanilang anak. Wala ng Ursula na magdudulot ng panganib sa kanilang mag-ina. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ni Annie. Ngayong natagpuan na niya ang matagal nang hinahanap. At kasama pa niya sina Odin at Art. Wala na siyang mahihiling pa kundi kapayapaan. Hindi lang sa lugar na kinaroroonan, kundi maging sa Dos Hermanas, ang isla ng mga aswang. Mga awit, Kapitulo 91, versikulo 14 hanggang 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Alright, shout out tayo kay Red Rivera. Red, thank you. Kay Denise Oliveros. Thank you, Denise. Kay J.R. Felin. Thank you, J.R. Kay Jonathan Fran. Jonathan, thank you. Kay Jazz Madison Maso. Thank you, Jazz. Annalisa Tibayan. Annalisa, thank you. At syempre, kay Ithela Garcia. Ithela, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa new subscribers natin. Welcome na welcome po kayo rito. Sana magustuhan nyo ang mga story ng inyong lingkod. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.